Ako si Eliana Monteluceval at ito ang kwento kung paano gumuho ang lahat ng haliging pinaniniwalaan kong matatag sa buhay ko. Ang amoy ng bagong timplang kape, ang laging unang gumigising sa mansyon ng mga bale. Ngunit sa loob ng 10 taon, ni minsan ay hindi ko natikman ang init niyon. Ang unang tasa, laging para kay Doña Esmeralda, ang aking biyenan. Ang pangalawa, para kay Dionisio, ang aking asawa. Para sa akin, sapat na ang matanaw silang masaya. Iyon ang isinaksak ko sa isip ko araw-araw, hanggang sa maniwala na rin ako. Masyadong malutong ang bacon na to, Eliana. Ang puna ni Doña Esmeralda, habang bahagyang isinusudlong ang piraso ng pagkain sa dulo ng kanyang tinidor. Ang boses niya ay kasing talim ng mamahaling kubyertos na gamit niya. Sayang ang pagka-arkitekto mo, Hija. Sa kusina ka lang din pala babagsak. Isang nangiting sanay na sanay nang hindi umaabot sa aking mga mata ang isinukli ko sa kanya. Pasensya na po, Mama. I'll make sure to cook it better next time. It's fine, Ma. Masarap naman. Mabilis na sabi ni Dionisio, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang tablet kung saan nakabukas ang stock market. Ang pagtatanggol niya ay kasing ikli at kasing lamig ng umaga. Hindi ito para sa akin, kundi para matapos na ang usapan. Tumayo na ako mula sa mesa. Nawalan na ng saysay ang gutom ko. Sa aming pamilya, ako ang huling kumakain kung may matitira pa. Ako ang tagasalo ng mga mumo ng pagkain, mumo ng pagmamahal. Iniwan ko sila sa kanilang perpektong umaga at dahan-dahang umakyat patungo sa silid na nagsisilbing buong mundo ko. Doon, ang aking si Lucas, ang aking 5 taong gulang na anghel, ay mahimbing na natutulog. Ang bawat paghinga niya ay musika sa aking pandinig, isang himig na may kasamang takot. Ang maliit niyang puso ay may butas, isang biyak na pilit kong pinupunan ng lahat ng pagmamahal na mayroon ako. Hinaplos ko ang kanyang noo, mainit-init pa, mula sa sinat kagabi. Inabot ko ang kanyang gamot at ang isang basong tubig. Lucas, anak, gising na. Oras na para sa vitamins ng puso mo. Bulong ko, dahan-dahan siyang tinatapik. Idinilat niya ang kanyang mga mata at sa isang iglap, ang lahat ng kirot na dala ng aking biyenan at asawa ay naglaho. Sa mga mata ng anak ko, ako ay isang reyna. Mama, sabi niya, ang boses ay malambing at bahagyang paos pa. Inom ka muna, mahal ko, sabi ko. Maingat na isinusubo sa kanya ang tableta, kasunod ang tubig. Para maging strong ang heart mo, di ba? Mas strong pa sa mga building na idinidisenyo ni Mama dati. Ngumiti siya, isang ngiting nagpapaliwanag sa buong sansinukob. Gawa mo po ako ng building, Mama. Yung pinakamatibay. Niyakap ko siya ng mahigpit, inaamoy ang pulbos sa kanyang buhok. Oo, anak, gagawan ka ni Mama ng pinakamatibay na bahay. Isang bahay na hinding-hindi guguho. Ang hindi ko alam, ang mga salitang yon ay babalik para sampalin ako. Bumaba na ako. Dala ang pag-asa mula sa ngiti ng aking anak. Naabutan ko si Dionisio na paalis na. Suot ang kanyang navy blue suit na ako mismo ang nagplan sa kagabi. Ang bango ng pabango niya ay nanunuot. Ngunit ang yakap niya ay hindi ko na maramdaman. Aalis ka na? Tanong ko. Yeah, may board meeting. Sagot niya. Inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Lumapit ako para subukang tulungan siya, para magkaroon ng kahit isang saglit na koneksyon. Ako na, sabi ko. Pero bahagya siyang umiling. It's okay, I got it. Pagkatapos, isang halik sa pisngi. Mabilis, walang pakiramdam. Parang isang obligasyon na kailangang tapusin. Mula sa kanyang wallet, dumukot siya ng ilang pirasong ₱1,000 at iniabot sa akin.
pang-grocery nyo. Magtipid ka, Eliana. Mahirap ang buhay ngayon. Tinanggap ko ang pera. Sa isip ko, ito na naman ang kabayaran sa lahat ng sakripisyo ko. Isang halagang hindi kayang tumbasan ang mga pangarap na tinalikuran ko para sa kanila. Okay, yun lang ang naisagot ko. Tumalikod na siya para maglakad nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Isang bahagyang pagkabigla na mabilis niyang itinago. Lumayo siya ng ilang hakbang bago sagutin iyon. Ang boses niya ay bumaba sa isang bulong na hindi ko na marinig. Sino kaya ang tumatawag na kailangan niya pang ilihim sa akin? Itinauboy ko ang tanong na yon. Pagod na akong maghinala. Pagod na akong masaktan. Nang makaalis siya, naiwan ako sa sala, hawak ang pera. Naisip kong tawagan ang kaisa-isang taong nakakaintindi sa akin. Ang matalik kong kaibigan, si Isabel. Belle, sabi ko sa kabilang linya. Pinipilit pasiglahin ng boses. Eli, napatawag ka? How are you? And my handsome inaanak na Lucas? Ang boses ni Isabel ay laging parang pulot, matamis at nakakakalma. Ikinuwento ko sa kanya ang pagwawalang bahala ni Dionisio, ang patutsada ng kanyang ina. Gaya ng dati, pinakinggan niya ako. Naku, ganyan lang talaga yan si Dionisio. Stressed lang sa work. Alam mo naman, yung bagong project nila, yung Residencia Monteluce, sobrang demanding. Pero love ka noon, huwag kang mag-alala. Sabi niya, be patient, Eli. Ikaw ang haligi ng pamilyang yan. Kailangan mong maging matatag. Ang mga salita niya ay naging pampalubag loob. Siya ang aking kanlungan. Ang kaisa-isang taong nakakaalam ng mga bitak sa perpektong imahe ng buhay ko. Salamat, Belle. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ano ka ba? Friends forever, di ba? Sagot niya, tumatawa. Pagkatapos ng tawag, gumaan ang pakiramdam ko. Bumalik ako sa kusina at nakita ang mga tirang pagkain sa mesa. Ang bacon na masyadong malutong, ang kanin na lumamig na. Kumuha ako ng plato at tahimik na kumain sa sulok ng kusina habang ang mga kasambahay ay naglilinis. Ito ang aking piging. Nasa kalagitnaan ako ng paglilinis ng mga lumang architectural plans ko sa bodega. Isang paraan para bisitahin ang dating ako nang marinig ko ang biglaang pagbabago sa tunog ng telebisyon sa sala. Ang masayang jingle ng isang commercial ay biglang naputol. Nagbabalik po ang aming himpilan para sa isang mahalagang anunsyo. Breaking news! Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Lumabas ako ng bodega at natigilan sa nakita ko sa screen, isang gusali na gumuho. Usok, mga ambulansya, mga taong nagsisigawan. At sa ilalim ng screen, isang pangalan na dumurog sa aking kaluluwa. Residencia Monteluce sa Makati, gumuho. Ilang dosenang manggagawa, kinatatakutang patay. Residencia Monteluce, ang proyekto ni Dionisio, ang proyekto ng pamilya namin. Ang hawak kong T-square ay bumagsak mula sa nanginginig kong kamay. Lumikha ng isang malakas na tunog sa sahig na gawa sa marmol. Ngunit wala itong ingay kumpara sa pagguho na nagsisimula ng mangyari sa loob ng puso ko. Ang gusaling iyon, ang simbolo ng kapangyarihan at tagumpay ng aming pamilya, ay nakahandusay na parang isang basag na pangako. At ako, nakatayo roon, habang ang mga haligi ng kasinungalingan sa paligid ko ay nagsisimula ng mayanig. Ang pangalang Monteluce ay parang umaling-awngaw mula sa telebisyon, bumangga sa bawat sulok ng mansyon at bumaon sa aking pandinig. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko, kasama akong nabaon sa ilalim ng mga nagbagsakang semento at bakal. Ang mga kasambahay ay nagkakagulo. Ang kanilang mga bulungan ay parang tunog ng mga bubuyog na naghahanap ng sisising reyna. Pero ako, nakatayo lang doon. Ang mga mata ay nakapako sa imahe ng trahedya. Ito dapat ang magiging korona ng tagumpay ni Dionisio, ang pinakamataas na gusali sa portfolio
ng aming kumpanya. Ngayon, isa na itong libingan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dionisio. Gusot ang damit, pawisan ng noo. Sa likod niya ay si Doña Esmeralda. Ang muka ay nababalot ng pagkataranta. Hindi nila ako napansin. Dumiretso sila sa telepono. "Get me our legal team, now!" Sigaw ni Dionisio sa kausap. "I want a press statement ready in 30 minutes. Blame the subcontractor. Sabihin niyo, may mga deviation sila sa plano na hindi natin alam." Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Wala man lang bakas ng lungkot para sa mga namatay. Ang una niyang inisip ay kung paano ililigtas ang kanilang mga sarili. Sa gitna ng kaguluhan, isang sasakyan ang humarurot papasok sa driveway. Ang aking ama, si Don Rodel Monteluce, ang haligi ng aming pamilya. Pumasok siya, ang muka ay kulay abo. Ang mga balikat ay tila binagsakan ng langit. "Anong nangyari, Dionisio?" tanong niya. Ang boses ay basag. "Don Rodel, this is a disaster." Yung subcontractor, mukhang nag-cut ng corners. Mabilis na sagot ni Dionisio. Inaarte ang isang pekeng pag-aalala. "Huwag mong isisi sa iba." Ang sagot ng aking ama. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ako ang pumirma sa mga planong yan. Tiningnan ko ang mga materyales. Paanong mangyayari ito? "Papa, calm down," sabi ko. Sa wakas ay nakahanap ng boses para magsalita. Doon lang nila ako napansin. Ang mga mata ng aking ama ay puno ng sakit. Ngunit ang mga mata ni Dionisio at Doña Esmeralda, puno ng babala. Isang babala na nagsasabing, "Tumahimik ka." Pinalipat ang channel sa ibang news station. At doon, sa gitna ng mga umiiyak na pamilya, isang lalaki ang humarap sa kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at dumi. Ang damit niya ay punit-punit. "Mateo Cruz po ang pangalan ko. Isa po ako sa mga foreman dito," sabi niya. Nanginginig ang boses. Ilang beses po naming sinabi sa management, kay Sir Dionisio Valle mismo, na substandard ang mga bakal na ginagamit. Pinagpilitan nilang ituloy. May mga papeles kaming pinirmahan. Sila ang may kasalanan. Ang pangalan ni Dionisio binanggit sa pambansang telebisyon, hindi bilang bayani, kundi bilang berdugo. Napuno ng nakabibinging katahimikan ng sala. Tumingin ako kay Dionisio, naghihintay ng paliwanag, naghihintay ng pagtanggi. Pero ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi pagkabigla, kundi galit. Galit dahil nabisto siya. Kasama yan sa plano ng mga kalaban natin para sirain tayo. Sigaw ni Doña Esmeralda, sinisira ang katahimikan. "Bayaran niyang lalaking yan." "Mama, tama na," mariing sabi ni Dionisio. Hinila ang kanyang ina palayo sa telebisyon. Nang gabing iyon, walang nakatulog sa mansyon. Ako, si Papa, si Dionisio, at ang kanyang ina ay nagpulong sa library. Ang hangin ay mabigat sa mga non-said accusations. "Eliana," nagsalita si Dionisio. Ang mga mata ay nakatitig sa akin na parang ako ang kalaban. "Huwag kang makikialam dito. This is company business, naiintindihan mo?" "Paano ako hindi makikialam?" sagot ko. Ang boses ko ay nagsisimula ng manginig. "Dugo ng mga inosenteng tao ang dumanak, Dionisio. Pangalan ng pamilya ko ang nakasalalay. At asawa kita." Isinigaw niya. Sa unang pagkakataon ay tuluyan nang nawala ang kanyang pagpipigil. Isang ugat ang umumbok sa kanyang leeg. "Ang obligasyon mo ay manatili sa tabi ko. Maniwala ka sa akin. Hindi ka ba naniniwala sa asawa mo?" Ang tanong ay parang isang patibong. Sa harap ng aking ama at biyenan, anong isasagot ko? Ang pagsasabi ng hindi ay deklarasyon ng giyera. Ang pagsasabi ng oo ay pagtataksil sa sarili kong konsensya. Tumahimik na lang ako. Ang aking katahimikan ang naging sagot. At nakita ko ang pagbabago sa tingin ni Dionisio. Mula sa galit, naging malamig ito. Puno ng pagbabanta. Kinabukasan,
Hindi ko na natiis. Habang abala sila sa mga abogado, palihim akong pumunta sa opisina ni Papa sa aming bahay. Dito nakatago ang lahat ng orihinal na kopya ng mga dokumento ng Monteluce Corporation. Alam kong may itinatago si Dionisio at kailangan kong malaman kung ano yon. Binuksan ko ang malaking filing cabinet na bakal. Section, Residencia Monteluce. Hinanap ko ang folder na may label na Structural Integrity Reports and Materials Acquisition, pero wala ito. Sunod kong hinanap ang subcontractor agreements. Wala rin. Ang mga pinakamahalagang folder, ang mga magpapatunay kung sino ang nagsasabi ng totoo, ay naglaho na parang bula. May nauna na sa akin. Napatayo ako, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Hindi ito simpleng aksidente. Ito ay isang planadong pagtatakip. Habang nag-iisip kung sino ang posibleng kumuha, nag-vibrate ang telepono ko sa aking bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan, sinagot ko ito. Hello? Si Ma'am Eliana Monteluce Valle po ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Tunog nito ay apurado at bahagyang takot. Sino to? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip nagpatuloy siya. Ma'am Eliana, kung gusto niyo malaman ang totoo sa asawa niyo at sa building, pumunta kayo sa lugar na to. Mag-isa lang. Ibinigay niya ang address ng isang maliit na kainan sa may bandang Pasay, malayo sa mga lugar na madalas naming puntahan. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa isang Monteluce. Teka, sino ka ba? Muli kong tanong, pero ang narinig ko na lang ay ang tunog ng pagbaba ng telepono. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng library ni Papa. Hawak ang telepono. Ang mga daliri ko ay nanlalamig. Sa isang kamay, ang katotohanang may nagtatangkang magtago ng ebidensya sa loob mismo ng pamilya namin. Sa kabilang kamay, isang misteryosong tawag na nangangako ng kasagutan. Ang mga unang bitak sa pundasyon ng aking buhay ay hindi na mga bitak lang. Sila ay nagiging isang malaking siwang at nararamdaman ko, malapit na akong mahulog dito. Ang address na ibinigay sa akin ay parang isang paanyaya sa impyerno. Ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa takot na bumabalot sa akin. Nagpaalam ako sa yaya ni Lucas na mamamalengke lang ako. Isang kasinungalingang kinailangan kong gawin. Isinuot ko ang pinakasimple kong bestida, nag-ipit ng buhok at nagsuot ng malaking salamin sa mata. Umaasang walang makakakilala sa akin. Bawat hakbang palabas ng aming mansyon ay parang isang pagtataksil sa pamilyang sinumpaan kong poprotektahan. Ang kainan ay maliit at masikip. Ang amoy ng mantika at sibuyas ay nakakapit sa hangin. Umupo ako sa isang mesa sa pinakasulok. Ang puso ko ay dumadagundong sa bawat pagpasok ng bagong customer. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit. Siya ang lalaki sa telebisyon. Si Mateo Cruz. Ma'am Eliana, sabi niya. Ang boses ay magalang ngunit puno ng bigat. Ikaw. Yun lang ang nasabi ko. Umupo siya sa tapat ko. Inilapag ang isang brown envelope sa mesa. At marahang itinulak yon palapit sa akin. Alam kong mahirap paniwalaan, ma'am. Pero kailangan niyong malaman. Hindi lang po gusali ang ninakaw sa amin, kundi mga buhay ng kaibigan at kapamilya. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang envelope. Sa loob, mga kopya ng delivery receipts, mga purchase order, mga dokumento. Sa bawat papel, 2 pangalan ng supplier ang nakalagay. Ang isa ay ang kilalang supplier ng matitibay na materyales at ang isa ay isang kumpanyang hindi ko pa naririnig. At sa ilalim ng bawat dokumento, para sa murang materyales, naroon ang isang pamilyar na pirma. Isang pirmang kaya kong iguhit kahit nakapikit. Ang pirma ni Dionisio. Ang bawat pirma ay parang isang sampal. 1, 2, 3. Hanggang sa hindi ko na mabilang.
Naramdaman ko ang pag-akyat ng asido sa aking lalamunan. Si Dionisio ang aking asawa, ang ama ng aking anak, ay isang mamamatay tao para sa pera. Salamat, bulong ko kay Mateo. Hindi na siya matingnan sa mata dahil sa kahiyan. Mabilis kong isinilid ang mga papeles sa aking bag at halos takbuhin ang daan palabas. Pag-uwi sa bahay, sinalubong ako ng katahimikan. Wala si Dionisio, wala si Doña Esmeralda. Tanging ang mahinang tunog lang ng cartoon show mula sa silid ni Lucas ang maririnig. Ang normalidad na yon ay mas lalong nagpatingkad sa bangungot na kinasasadlakan ko. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Kailangan kong malaman kung saan napunta ang perang ninakaw niya. Pumasok ako sa aming silid, sa teritoryo ng aming pagsasama, na ngayon ay parang isang crime scene. Dumiretso ako sa kanyang private study, isang lugar na bihira kong pasukin. Sa ilalim ng kanyang mesa, sa likod ng isang panel, naroon ang isang maliit na safe. Alam kong nandoon dahil minsan ko na siyang nakitang may binuksan doon. Ngunit paano ko ito mabubuksan? Nagsimula akong maghalongkat sa kanyang mga gamit. Sa isa sa mga drawer na laging nakalock, nakita ko ang isang maliit na susi na nakatago sa ilalim ng mga papeles. Kinuha ko yon at sinubukan sa safe. Bumukas. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman. Isang manipis na folder lang. Ang label, puso para kay Lucas. Ang puso ko ay biglang kumalma. Isang nakahihibang na pag-asa ang sumibol. Baka naman inilipat lang niya ang pera sa isang mas siguradong investment para sa pagpapagamot ni Lucas. Baka naman may maganda siyang paliwanag sa lahat ng ito. Ngunit ang pag-asang iyon ay kinitil ng walang awa nang buksan ko ang folder at makita ang mga bank statement. Bawat pahina ay isang talaan ng pagkawala. 100,000 dito, 200,000 doon. Regular, linggo-linggo. Sa loob ng mahigit 1 taon, ang milyon-milyong pisong pinag-ipunan namin ni Papa para sa nag-iisang pagkakataon ni Lucas na mabuhay ng normal ay unti-unting nauubos. Ang hininga ko ay tila ninakaw. Hinabol ko yon, ngunit walang hangin na pumapasok. Ang aking mga mata ay sinundan ng daloy ng pera. Ang lahat ng withdrawals ay inilipat sa iisang bank account. Isang transfer order na may kumpletong detalye ang nakasingit sa pinakahuling statement. Tiningnan ko ang pangalan ng account holder. At doon, ang mundo ko ay hindi lang gumuho. Sumabog ito at naging abo. Account name, Isabel Reyes. Isabel, ang matalik kong kaibigan, ang aking best friend, ang ninang ni Lucas, ang taong tinawagan ko kanina lang para iyakan ang lalaking kasabwat pala niya. Isang tawa ang kumawala sa aking lalamunan, isang tawa na walang saya, isang tawa na baliw. Ang 2 taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay sabay na sinaksak ang aking likod at parang isang malupit na biro ng tadhana, sa eksaktong sandaling iyon, umilaw ang telepono ni Dionisio na naiwan niya sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang mensahe ang lumitaw sa lock screen, sapat na para mabasa ko. Mula kay Belle. Love, nakuha ko na yung latest transfer. Kailan mo ba talaga iiwan ang mag-inang yan? Pagod na kong magpanggap. Ang 2 sampal ng katotohanan. Ang una, mula sa aking asawa, isang magnanakaw at sinungaling. Ang pangalawa, mas masakit, mula sa aking kaibigan, isang ahas na nagbalat kayong anghel. Ang una ay sumira sa aking pamilya. Ang pangalawa, sinira nito ang aking kaluluwa. Ang mga bank statement ay nalaglag mula sa aking mga kamay, kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang mga binti ko ay bumigay. Napaluhod ako sa gitna ng silid, sa gitna ng mga durog na piraso ng aking buhay. Walang luha, walang sigaw, tanging isang nakabibinging katahimikan sa loob ko. Isang malawak at malamig na kawalan. Sa sandaling iyon,
Naramdaman ko ang pagkamatay ng dating Eliana at wala akong ideya kung mayroon pa bang isisilang na kapalit. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaluhod sa sahig, napapaligiran ng mga papel na katibayan ng kataksilan. Ang bawat letra, bawat numero sa mga yon ay parang mga langgam na gumagapang sa buo kong katawan. Ang pamamanhid ay unti-unting napalitan ng isang klase ng galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Isang galit na malamig, matalas at mabigat. Dahan-dahan akong tumayo. Pinulot ko ang bank statement at ang telepono ni Dionisio. Walang plano, walang estratehiya. Tanging isang nag-aapoy na pagnanais na makita ang kanilang mga mukha kapag inihagis ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Naabutan ko sila sa sala. Si Dionisio ay kausap ang isang abogado sa telepono habang si Doña Esmeralda ay nagbabasa ng isang magazine, sinusubukang ibalik ang normalidad sa aming gumuguhong mundo. Ang pagpasok ko ay tila isang malamig na hangin na biglang humampas sa silid. Tumigil si Dionisio sa pagsasalita. Ibinaba ni Doña Esmeralda ang kanyang binabasa. Hindi ako nagsalita. Lumapit ako sa center table na gawa sa salamin at dahan-dahang inilapag doon ang telepono ni Dionisio. Ang screen ay nakaharap sa kanila. Kitang-kita pa rin ang mensahe ni Isabel. Sunod kong inilapag ang mga bank statement ng puso para kay Lucas. Ano to? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng mga gumuhong bato. Ang mukha ni Dionisio ay namutla. Nakita ko ang isang saglit na pagkataranta sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang maskara ng pagkukunwari. What are you talking about, Eliana? Bakit mo pinapakialaman ang mga gamit ko? Huwag mo akong tanungin, Dionisio. Sagutin mo ako. Giit ko, ang boses ko ay nagsimula ng tumaas. Saan napunta ang pera para sa operasyon ng anak mo? Pera? Sabat ni Doña Esmeralda tumatayo. Anong karapatan mong questionin ang anak ko? Baka nakakalimutan mong nakikitira ka lang dito, na ang bawat kinakain mo ay galing sa dugot pawis ng mga vale. Ang perang tinutukoy ko ay galing din sa dugo ng pamilya ko, Doña Esmeralda, at higit sa lahat, para iyon sa dugo ng sarili niyang anak. Isinigaw ko, hindi na mapigilan ang panginginig ng aking katawan. You're being hysterical, Eliana! Sigaw pabalik ni Dionisio. Sinubukan niyang hawakan ang braso ko, pero mabilis akong umiwas. Doon, sa harap ng kanyang ina, nagsimula siyang magsinungaling. That's an investment account. Si Isabel. Tinutulungan niya lang akong i-manage. Yan. My God, you're so paranoid. Ito ba ang isusukli mo sa lahat ng ginagawa ko para sa inyo? Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Isabel, nang walang bahid ng hiya ang tuluyang sumira sa kung anumang natitirang pagpipigil sa akin. Investment? Pagod na siyang magpanggap, Dionisio. Iyon ba ang investment? Ang pagod na niyang maging kabit mo? Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa sala. Ang pisngi ko ay biglang uminit at kumirot. Sinampal ako ni Dionisio, napatigil ang lahat. Maging si Doña Esmeralda ay natigilan. Nakatitig lang ako sa kanya. Ang mga mata ko ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Ang sakit ng sampal ay walang-wala, kumpara sa sakit ng katotohanang hinampas niya sa akin. At doon, nawala na ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Ang mga mata niya ay napuno ng purong galit at pagkamuhi. Oo, ginawa ko. Ano ngayon? Umamin siya. Ang boses ay naging isang marahas na bulong. Sawang-sawa na ako sa iyo, Eliana. Sawang-sawa na ako sa pagiging martir mo, sa pagiging perpekto mo, at sawang-sawa na ako sa sakiting anak mo. Pabigat lang kayo sa buhay ko. Kung hindi dahil sa inyo, malayo na sana ang narating ko. Sana kasama ko na si Isabel. Ang bawat salita ay isang patalim na paulit-ulit na ibinabaon sa aking dibdib. Pabigat. Sakiting anak. Hayop ka. Yun lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Palayasin niyo na yan. Sigaw ni Doña Esmeralda. Nakabawi na mula sa pagkabigla. Ang mukha niya ay puno ng tagumpay.
Wala kang kwentang asawa at ina. Palayasin ang mag-inang yan. Tinawag niya ang mga security guard at kasambahay. Ilabas niyo ang lahat ng gamit ng babaeng yan. Ngayon din. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa akin ay ngayon, sa utos ng kanilang mga amo, ay nagsimulang kaladkarin ang mga gamit ko palabas ng aming silid. Narinig ko ang pag-iyak ni Lucas, nagising sa ingay. Tumakbo ako paakyat, ngunit hinarang ako ni Dionisio. "Huwag mo nang guluhin pa ang anak ko," sigaw niya sa mukha ko. "Anak ko, oh." Isinigaw ko pabalik. "Wala kang karapatan sa kanya." Itinulak niya ako ng malakas. Bumagsak ako sa paanan ng hagdanan. Ang sakit sa aking likod ay nagpaalala sa akin kung gaano ako kawalang lakas sa pamamahay na ito. Pinilit kong tumayo at tumakbo papasok sa silid ni Lucas. Niyakap ko ang aking umiiyak na anak. "Shh, baby. Mama's here. Mama's here." Wala akong oras. Kinuha ko ang bag ng gamot niya, ang kanyang nebulizer, at ang paborito niyang teddy bear na halos kalbo na sa kalumaan. Ito lang ang mahalaga. Ito lang ang kailangan namin. Kinaladkad ako ng mga gwardiya palabas ng silid. Si Lucas ay humahagulgol sa aking mga bisig. Pagbaba namin, ang mga gamit namin, ang mga damit, ang mga laruan ni Lucas, ang mga libro ko, ay nakakalat na sa labas ng pinto. Itinulak nila kami palabas ng malaking pinto na gawa sa nara at isinara ito. Ang malakas na tunog ng pagsara ay ang tunog ng pagtatapos ng isang kabanata ng buhay ko. Kasabay nito, pumatak ang ulan, malalaki at mabibigat na patak. Parang nakikidalamhati ang langit. Niyakap ko si Lucas. Sinubukang protektahan siya mula sa buhos ng ulan gamit ang sarili kong katawan. Nakatayo kami sa labas ng gate ng mansyon, basang-basa, walang mapupuntahan. Ang dating tahanan ko ay isa na ngayong malamig at malupit na monumento ng aking kabiguan. Sa gitna ng aking pagkawasak, isang pangalan lang ang pumasok sa isip ko. Ang kaisa-isang haligi na natitira pa. Kinuha ko ang aking telepono. Ang screen ay basag na dahil sa pagkakabagsak ko kanina. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinahanap ang kanyang numero. Itinapat ko ito sa aking tainga. Ang aking boses ay isang basag na pakiusap na nilalamon ng malakas na ulan. "Papa, tulungan mo po kami." At pagkatapos, ang screen ng aking telepono ay tuluyan ng nagdilim. Ang ulan ay walang awa. Bawat patak ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit ang lamig ay hindi na tumatagos. Ang puso ko ay mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo. Si Lucas ay humihikbi sa aking dibdib. Ang init ng kanyang katawan, ang tanging nagpapaalala sa akin na kailangan kong mabuhay, kailangan kong lumaban. Hindi ko alam kung saan pupunta. Bawat sasakyang dumadaan ay nag-iiwan ng putik sa aking mga paa. Ang mga ilaw mula sa mansyon ng mga Val ay tila nangungutya sa akin. Isang paalala ng init at ginhawang ipinagkait sa amin. Naglakad kami, walang patutunguhan. Sumilong kami sa isang waiting shed na tumutulo ang bubong. Doon sa isang basang bangko na gawa sa semento, niyakap ko ang aking anak. Kinakantahan siya ng oyayi na nalulunod sa tunog ng ulan. Dito na ba kami mamamatay? Sa isang sulok ng kalsada, itinapon na parang basura? Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, isang pamilyar na liwanag ang tumama sa amin. Ang liwanag ng isang sasakyang huminto sa tapat ng waiting shed. Bumukas ang pinto at mula doon ay bumaba ang isang lalaking may hawak na payong. Ang aking ama. "Eliana?" Ang sigaw niya, ang boses ay puno ng pag-aalalang hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Tumakbo siya palapit sa amin. Nang makita niya ang aming kalagayan, basang-basa, nanginginig, si Lucas ay may hawak na halos kalbong teddy bear. Nakita ko ang pagguho sa kanyang mukha. Isang pagguho na mas matindi pa kaysa sa gusaling bumagsak. "Anak ko," bulong niya.
Hinahaplos ang aking buhok na tumutulo. Anong ginawa nila sa inyo? Walang salitang lumabas sa akin. Niyakap ko lang siya. At doon, sa ilalim ng payong ng aking ama, sa gitna ng unos, sa wakas ay bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Humagulgol ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. May sumagip sa amin. Hindi kami nag-iisa. Binuhat niya si Lucas, na nakatulog na sa pagod, at maingat na isinakay sa kotse. Binalutan niya kami ng kumot na laging nakatago sa likod ng kanyang sasakyan. Ang biyahe ay tahimik, tanging ang tunog lang ng wiper at ng aking mga hikbi ang maririnig. Dinala niya kami, hindi sa kung saang hotel, kundi pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa bahay kung saan ako lumaki, ang tahanan ng mga Monteluce. Pagpasok namin, ang mga dating kasambahay ay sinalubong kami ng may pag-aalala. Agad silang naghanda ng mainit na tubig, ng malinis na damit para kay Lucas. Ako naman, dinala ni Papa sa dati kong silid-tulugan. Ang lahat ay naroon pa rin. Ang mga libro ko, ang drafting table ko sa sulok, ang mga larawan ko noong kolehiyo. Parang isang time capsule ng mga pangarap na aking tinalikuran. Habang pinapalitan ko ng damit si Lucas, pumasok si Papa. May dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Inilapag niya ito sa mesa. Umupo siya sa gilid ng kama at pinanood akong maingat na pinupunasan ng aking anak. "Patawarin mo si Papa, anak," sabi niya. Ang boses ay garalgal. Nabulag ako. Nabulag ako sa husay ni Dionisio sa negosyo. Sa ganda ng mga sinasabi niya. Hindi ko nakita na nasasaktan ka na pala. Umiling ako. Wala po kayong kasalanan pa. May kasalanan ako, giit niya. Dahil hinayaan kong mangyari ito. Hinayaan kong itago ka niya sa anino niya. Hinayaan kong kalimutan mo kung sino ka talaga. Tumingin siya sa drafting table sa sulok. Isa kang Monteluce, Eliana. At higit sa lahat, isa kang arkitekto. Isang magaling na arkitekto. Nang makatulog na si Lucas, naupo kami ni Papa sa sala. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga ninakaw na pera, ang kataksilan ni Isabel. Bawat detalye ay parang isang bagong sugat na binubuksan, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama akong naghihilom nito. Nakikinig lang siya. Ang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita. Ang kanyang muka ay nag-aapoy sa galit na para sa akin. Nang matapos ako, tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa ulan na unti-unti nang tumitila. "Hindi sila magtatagumpay," sabi niya. Ang boses ay matigas na parang bakal. "Hindi natin hahayaang sirain nila tayo." Kinabukasan gumising ako sa sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi amoy ng kape para sa iba ang gumising sa akin, kundi ang amoy ng pag-asa. Bumangon ako at lumapit sa salamin. Ang nakita ko ay isang babaeng wasak. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. May bahid pa ng pamamaga sa pisngi kung saan ako sinampal. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may ibang nagsisimulang sumibol. Lumapit sa akin si Lucas, nagising na rin, at niyakap ang aking mga binti. "Mama, gutom na po ako." Tumingin ako sa refleksyon naming dalawa sa salamin. Ang pagiging ina niya ang aking kahinaan, pero siya rin ang aking pinakamalaking kalakasan. Para sa kanya, babangon ako. Para sa kanya, lalaban ako. Bumaba kami at naabutan si Papa sa dining table. Nakahanda na ang almusal. May pandesal, may itlog, at may mainit na tsokolate para sa aming tatlo. Isang simpleng almusal ng isang tunay na pamilya. "Pa," sabi ko, habang sinusubuan si Lucas. Hindi ako iiyak lang. Tumingin siya sa akin. Hindi ako magmumukmok sa isang sulok at hahayaang sila ang manalo. Pagpapatuloy ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay buo at desidido. Babawiin ko ang lahat.
ang perang para sa anak ko, ang dignidad na ninakaw nila sa akin, at ang pangalang dinungisan nila. Tumingin ako sa kanya, mata sa mata. Babawiin ko ang lahat para kay Lucas at para sa sarili ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng aking ama. Isang ngangiti ng paghanga at orgulyo. Kinuha niya ang kanyang telepono. May tatawagan lang ako, sabi niya. Isang matalik na kaibigan. Isang abogadong hinding-hindi tayo uurungan. Idinayal niya ang numero. Habang nagriring ito, narinig ko siyang nagsalita. Ang bawat salita ay isang deklarasyon ng aming pagsibol. Ricardo, kailangan ko ng tulong mo para sa anak ko. Ang opisina ni Attorney Ricardo Benitez ay nasa tuktok ng isa sa mga pinakamatandang gusali sa Makati. Ang loob nito ay amoy ng lumang libro at mamahaling leather, isang amoy ng karunungan at kapangyarihan. Si Attorney Benitez mismo ay isang lalaking nasa mga 60 anyos. May puting buhok sa kanyang mga sentido at mga matang nakakita na ng lahat, ngunit naglalaman pa rin ng apoy ng hustisya. Siya ang legal counsel ng Monteluce Corporation bago pa man dumating si Dionisio. Rodel, Eliana, maupo kayo, sabi niya. Ang boses ay kalmado at malalim. Sa loob ng isang oras, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa mga substandard na materyales, sa ninakaw na pera, hanggang sa sampal at pagpapalaya sa amin. Hindi niya ako pinutol. Nakinig lang siya. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Paminsan-minsan, tumatango siya o nagsusulat ng ilang salita sa kanyang yellow pad. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang namayani. Tiningnan niya ako, hindi ng awa, kundi ng respeto. Ang una nating gagawin, sabi niya sa wakas, ay isang sampal na hindi nila malilimutan. Isang sampal na mas masakit pa sa ginawa niya sa iyo, Eliana. Dahil tatama ito sa pinakamahalaga sa kanila, ang kanilang pera. Ipinatawag niya ang kanyang sekretarya at nagdikta ng mga legal na terminolohiya na hindi ko lubos maintindihan, pero ang diwa ay malinaw. Maghahain kami ng urgent petition for a temporary protection order and asset freeze. Isang legal na bomba na magpapatigil sa lahat ng transaksyon ni Dionisio at pipigil sa kanyang galawin ang anumang ari-arian. Ihahanda natin yan ngayon. Bukas na bukas, bago pa man sila makainom ng kanilang umagang kape, tatanggapin na nila ang balita. Dagdag ni Attorney Benitez. Bago kami umalis, may isang bagay pa akong kailangang gawin. Pag-uwi namin, dumiretso ako sa dati kong silid. Binuksan ko ang isang malaking aparador na hindi na nabubuksan sa loob ng halos isang dekada. Sa loob, nakasabit pa rin ang mga damit ko mula sa nakaraan. Mga blusa, mga slacks, mga business suit. Ang uniforme ng dating ako. May isa doong kulay abo na suit. Ito ang isinuot ko noong huli kong presentasyon sa architectural design competition sa universidad. Ang suit na suot ko noong nanalo ako. Ang suit na suot ko noong pakiramdam ko ay kaya kong sakupin ang mundo. Hinubad ko ang luma at maluwag na bestidang suot ko at isinuot ang suit. Sakto pa rin. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang kawawang basahan na pinalaya sa ulan. Siya ay si Eliana Monteluce, isang arkitekto, isang ina, at isang reyna na naghahanda para sa digmaan. Kinabukasan, habang nasa opisina ni Attorney Benitez para pirmahan ang mga huling dokumento, isang tawag ang dumating sa telepono ni Papa. Isang espiya mula sa Vail Corporation. Sir, sabi ng nasa kabilang linya, dumating po ang mga taga-korte. May dalang court order para kay Sir Dionisio. Nasa gitna po siya ng emergency board meeting. Isang malaking eskandalo po. Kasunod noon, isang tawag naman ang natanggap ko. Isang hindi pamilyar na numero.
Eliana? Si Isabel. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Anong ginagawa mo? Bakit hindi gumagana ang mga credit card ko? Bakit naka-freeze ang account ko? Bakit, Belle? Sagot ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Naubos na ba ang perang ninakaw niyo mula sa anak ko? Isang mura ang isinagot niya bago ibaba ang telepono. Pagkatapos ng ilang minuto, ang telepono ko ay muling tumunog. Si Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay isang sigaw na dumadagundong sa pandinig. Hayop kang babae ka. Anong karapatan mong gawin ito sa anak ko? Sa pamilya namin, sisirain kita. Tandaan mo iyan. Sisirain kita. Hinintay kong matapos ang kanyang mga banta. Nang isang sandali siyang tumahimik para huminga, doon ako nagsalita. Kalmado, walang emosyon. Tingnan po natin, Doña Esmeralda, sabi ko. Nagsisimula pa lang ako. At ibinaba ko ang telepono. Sa kauna-unahang pagkakataon, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Ako ang nagpatikim sa kanila ng takot. Isang maliit na tagumpay, ngunit sapat na para magbigay sa akin ng lakas. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ko si Lucas, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang binasag ng isang tunog mula sa aking telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. Isa itong litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo. Ako at si Lucas naglalaro sa hardin ng bahay ni Papa kaninang hapon. Hindi ko namalayan na may kumukuha. Sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe. Mag-ingat ka sa bawat galaw mo. Ang lamig ay biglang bumalik. Gumapang mula sa aking mga paa paakyat sa aking batok. Ito ay hindi na lang isang laban sa korte. Ito ay isang babala. Ipinapaalala nila sa akin na alam nila kung nasaan ang aking kahinaan. Alam nila kung nasaan ang aking puso. At gagawin nila ang lahat para durugin ito. Ang litratong yon ay naging isang multo. Sinusundan ako nito sa pagtulog at gumigising sa akin sa gitna ng gabi. Ang simpleng hardin ng aking ama ay biglang naging isang lugar na walang pader, bukas sa mga matang mapanghusga at mapanganib. Nagdagdag si Papa ng mga security guard, ngunit alam kong ang pinakamalaking laban ay hindi madadaan sa bakal na rehas, kundi sa katatagan ng loob. Isang umaga, habang si Lucas ay naglalaro sa loob ng bahay, pumasok ako sa dati kong studio. Isang silid na 10 taon nang natutulog. Ang alikabok ay makapal sa ibabaw ng aking drafting table. Ang mga lumang lapis at technical pen ay nakahandusay pa rin, tila naghihintay sa kamay na hahawak sa kanila. Hinaplos ko ang isang lumang blueprint. Ang papel ay naninilaw na. Isang disenyo ng isang maliit na library para sa isang komunidad. Isang pangarap na hindi natupad. Isang pamilyar na kirot ang bumalik. Ang panghihinayang. Ngunit kasabay nito, isang ideya ang unti-unting nabubuo. Ang pera mula sa pag-freeze ng assets ay para sa korte, para sa laban. Hindi ko yon magagalaw para sa operasyon ni Lucas. Kailangan kong kumita. Kailangan kong gamitin ang nag-iisang bagay na tunay na sa akin, ang aking talento. Binuksan ko ang telebisyon at napanood ang isang feature story tungkol sa mga pamilya ng mga biktima sa Residensya Monteluce. Karamihan sa kanila ay nawalan ng ama, ng asawa, ng kapatid na siyang tanging bumubuhay sa kanila. Ngayon, bukod sa pagluluksa, problema pa nila ang upa sa bahay. Ang kwento ng isang ginang na may 3 maliliit na anak na nakatira sa isang masikip na evacuation center ang tumagos sa puso ko. Doon, sa harap ng telebisyon, nahanap ko ang aking layunin. Hindi ako gagawa ng mga matatayog na gusali para sa mayayaman. Magsisimula ako sa ibaba. Magsisimula ako sa pagguhit ng mga tahanan para sa mga nawalan, gamit ang sarili kong ipon na itinago ko mula kay Dionisio.
Umupa ako ng isang maliit na espasyo para gawing opisina. 2 mesa, isang computer, at ang luma kong drafting table. Tinawag ko itong Sibol Arkitektura. Mula sa salitang pagsibol, ang muling pagtubo. Ang una kong ginawa ay gumawa ng isang proposal para sa isang non-government organization na tumutulong sa mga biktima ng kalamidad. Nagdisenyo ako ng isang community housing model, mga bahay na gawa sa murang materyales, ngunit matibay, mabilis itayo, at higit sa lahat, may dignidad. Eliana Monteluce, tanong ng head ng NGO, isang babaeng may edad na, nang makita ang pangalan ko sa proposal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Hindi ba't ang pamilya niyo ang dahilan kung bakit sila nawalan ng tahanan? Opo, sagot ko, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. At iyon po mismo ang dahilan kung bakit ako narito. Para itama, sa maliit kong paraan, ang isang malaking pagkakamali. Ipinakita ko sa kanya ang aking mga plano. Ipinaliwanag ko ang bawat detalye. Nakita niya ang sinseridad sa aking mga salita, ang puso sa aking mga guhit. Pumayag siya, ngunit sa isang kondisyon, pro bono. Patunayan mo muna ang iyong sarili. Pumayag ako ng walang alinlangan. Hindi naging madali ang simula. Ang balita ng aking maliit na proyekto ay nakarating kay Dionisio. Isa-isang tumawag sa akin ang mga supplier na dati kong kausap. Bigla silang nag-back out. Walang paliwanag. Alam kong siya ang may gawa. Ginamit niya ang kanyang impluensya para ipitin ako, para patayin ang aking munting pagsibol bago pa man ito makakita ng araw. Isang gabi, halos sumuko na ako. Umiiyak ako sa harap ng aking drafting table, napapaligiran ng mga tinanggihang proposal. Ngunit pagkatapos, ay tumunog ang aking telepono. Si Mateo Cruz. Ma'am, nabalitaan ko po ang ginagawa niyo, sabi niya. Nabalitaan ko rin po na pinipigilan kayo ng asawa niyo. May kilala po akong may-ari ng isang maliit na hardware sa Bulacan. Matapat po siyang tao. Baka po makatulong. Kinabukasan, pinuntahan ko ang hardware. Doon, sa tulong ni Mateo at ng iba pang mga manggagawa na nakaligtas, nakahanap ako ng mga taong handang tumulong, hindi dahil sa pangalan ko, kundi dahil sa layunin ng proyekto. Nagbigay sila ng mga diskwento. Nag-alok ng tulong sa paggawa. Ang Sibol Arkitektura ay naging isang bayanihan. Habang abala ako sa pag-aayos ng lahat, si Lucas ay laging nasa tabi ko. Sa maliit na opisina, meron siyang sariling sulok kung saan siya naglalaro. Isang hapon, habang seryoso akong gumuguhit, lumapit siya at inilapag ang kanyang papel sa ibabaw ng aking blueprint. Mama, drawing ko po, sabi niya. Isa yung bahay na may araw at 2 tao, isang malaki at isang maliit, na magkahawak kamay. Sa halip na mainis, isang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Magaling anak, tinutulungan mo si mama na magdisenyo. Sabi ko, ginugulo ang kanyang buhok. Sa gitna ng mga hamon, sa gitna ng pagbabanta, nakahanap ako ng kaligayahan sa mga simpleng sandaling iyon. Muli akong naging arkitekto. Muli akong naging ako. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagpapaalala sa akin ng orasan na tumatakbo. Isang hapon, habang nasa site kami ng itatayong mga bahay, isang tawag ang aking natanggap. Ang cardiologist ni Lucas. Mrs. Vale, sabi ng doktor. Ang boses ay seryoso. May magandang balita at isang hamon. May isang pasyente na nag-back out sa kanyang schedule para sa surgery. May pagkakataon si Lucas na maoperahan sa lalong madaling panahon. Isang bugso ng saya ang bumalot sa akin. Talaga po, Doc? Kailan po? Sa susunod na 2 linggo, sabi niya. At dito pumasok ang hamon. Pero kailangan nating mas-settle ang down payment sa loob ng 1 linggo para ma-reserve ang slot. Pagkatapos ng tawag, napaupo ako sa isang tumpok ng hollow blocks. 1 linggo. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga sa loob ng 1 linggo?
Ang perang pinaghirapan ko ay sapat lang para sa simula ng proyekto. Ang pera ng mga veil ay naka-freeze. Tumingala ako sa langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Binigyan ako ng tadhana ng isang sinag ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, isang taning na halos imposible kong maabot. Ang taning na isang linggo ay parang isang bombang naka-timer sa loob ng aking dibdib. Bawat pag-ikot ng orasan ay isang paalala ng buhay ni Lucas na nakataya. Nag-usap kami ni Papa. Sinabi niyang kaya niyang magbenta ng ilang personal na ari-arian, ngunit abutin yon ng panahon. Panahong wala kami. Lalaban tayo sa dalawang larangan, Eliana, sabi ni Attorney Benitez nang ibalita ko sa kanya ang sitwasyon. Ang isa ay ang pera para kay Lucas. Ang isa pa ay ang kaso laban kay Dionisio. Kung minsan, ang panalo sa isang laban ang magbibigay sa iyo ng sandata para sa isa pa. Doon, nag-iba ang focus ko. Kung hindi ko kayang makuha ang pera sa tamang paraan, kailangan kong bilisan ang pagdating ng hustisya. Kailangan naming palakasin ang kaso hanggang sa wala nang maging duda ang korte. Isang hapon, habang abala ako sa opisina, isang binatilyong lalaki ang nag-aalangang pumasok. Payat siya. Ang mga mata ay laging nakayuko. Nagpakilala siya bilang si Anton, isang junior engineer na kasama sa proyekto ng Residensya Monteluce. Ma'am Eliana, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi po ako makatulog sa gabi. Kasama po ako sa mga pinapirma ni Sir Dionisio sa mga pekeng report. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang flash drive. Nakatago po dito ang mga orihinal na email at utos niya sa amin. Tinanggal niya ako sa trabaho pagkatapos ng trahedya para manahimik ako, pero hindi po kaya ng konsensya ko. Ang flash drive na yon ay ginto. Isang direktang utos mula kay Dionisio na nagpapatunay ng kanyang kaalaman at intensyon. Ito ang unang malaking piraso ng aming puzzle. Sinamahan ako ni Mateo sa pagbisita sa mga pamilya ng mga biktima. Hindi na bilang isang arkitekto, kundi bilang isang kapwa-biktima na humihingi ng tulong. Sa isang masikip na apartment, kinausap namin ang asawa ng isa sa mga namatay na karpintero. May mga litrato po ang asawa ko sa cellphone niya, sabi ng ginang habang umiiyak. Mga litratong kinunan niya ng mga bakal na kinakalawang na, ng mga sementong may buhangin. Ipinakita niya yon kay Sir Dionisio. Ang sabi lang daw po sa kanya, huwag kang makialam kung gusto mo pang magkatrabaho. Ang cellphone na basag ang screen ay isa pang piraso ng ebidensya. Ang mga kwento nila, ang kanilang mga luha, ay naging gasolina sa aking nag-aapoy na determinasyon. Habang kami ay nagkakalap ng lakas mula sa mga biktima, si Papa naman ay gumagalaw sa mundo ng korporasyon. Gamit ang kanyang mga lumang koneksyon, natuklasan niya ang isang network ng mga dummy corporations na itinatag ni Dionisio. Dito ipinapadaan ang pera mula sa Monteluque Corporation para bumili ng mga substandard na materyales sa mas murang halaga, habang ang sobra ay ibinubulsa niya. Ang paper trail ay malinaw, isang web of lies na hinabi sa loob ng maraming taon. Ngunit habang kami ay nagtatagumpay sa pagkakalap ng ebidensya, ang kabilang panig ay nagsimula ng maging desperado. At ang kanilang atake ay naging personal. Isang araw, nag-viral sa social media ang isang post. Isang mahabang, madamdaming sulat mula kay Isabel. Doon, isinalaysay niya ang isang kwentong puno ng kasinungalingan. Pinalabas niya ang kanyang sarili bilang isang matapat na kaibigan na sinubukang tulungan ang problemadong pagsasama namin. Pinalabas niya si Eliana bilang isang asawang pabaya, isang inang mas inuuna ang sariling ambisyon kaysa sa pag-aalaga sa anak na may sakit. At ako, ayon sa kanya, ay isang desperadang babae na gumagawa ng kwento para makakuha ng pera mula sa isang mabuting asawa
tulad ni Dionisio. Ang post ay sinamahan ng mga lumang litrato naming tatlo. Mga litrato kung saan kami ay masaya. Mga litratong ginamit niya ngayon para ipamukha sa mundo na ako ang traidor. Ang mga komento ay brutal. Hinusgahan ako ng mga taong hindi nakakakilala sa akin. Tinawag akong sinungaling, manggagamit, masamang ina. Ang bawat salita ay tumusok ng malalim. Mas masakit pa ito kaysa sa sampal ni Dionisio dahil ito ay isang atake sa aking pagkatao, sa aking pagiging ina. Ikinulong ko ang sarili ko sa kwarto at umiyak ng umiyak. Paano niya nagawa ito? Ang kaibigan kong sinabihan ko ng lahat ng aking sikreto, ginagamit ngayon ang mga yon laban sa akin. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang mga lumang gamit para makalimot, isang kahon ng mga lumang resibo ang aking nakita. Mga resibong itinago ko bilang sentimental na alaala. Mga resibo mula sa mga restaurant, sinehan, mga concert. At doon, sa gitna ng mga kupas na papel, may isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant sa Tagaytay. Ang petsa, 2 taon na ang nakalipas. Naalala ko ang araw na yon. Sinabi sa akin ni Dionisio na may biglaan siyang business trip sa Cebu. Umiyak pa ako noon dahil hindi siya makakasama sa aming anniversary dinner. Ngunit ang resibo ay malinaw. Nag-dinner siya sa Tagaytay noong gabing iyon. At bigla, isang malamig na realisasyon ang tumama sa akin. Ang petsang iyon. Iyon din ang birthday ni Isabel. Hindi ito bago nagsimula. Matagal na. Matagal na nila akong ginagawang tanga. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang paninira ni Isabel ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanan. At ang resibong ito, gaano man kaliit, ay isang patunay ng kanilang matagal ng pagsasawatan. Isa itong sandata. Kinuha ko ang resibo at inilagay sa isang sobre kasama ng iba pang ebidensya. Nagtitipon na sila. Ang mga sandata para sa huling laban. Attorney Benitez, sabi ko sa telepono kinabukasan. Handa na po yata kami. Magaling, sagot niya, at pagkatapos ay ibinigay niya ang balita. Tumawag ang korte, itinakda na nila ang petsa para sa unang pagdinig ng kasong kriminal laban kay Dionisio sa susunod na linggo. Ang huling laban ay malapit na, mas malapit kaysa sa inaakala ko. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang uri ng katahimikan na mabigat at puno ng tensyon. Ang bawat ubo, bawat kaluskos ng papel ay umalingaw-ngaw. Nakaupo ako sa pagitan ni Papa at ni Attorney Benitez. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Dionisio kasama ang kanyang pangkat ng mga mamahaling abogado. Mukha siyang kalmado. Suot ang kanyang pinakamagandang suit. Tila isa siyang biktima sa buong sitwasyong ito. Sa likuran niya, si Doña Esmeralda, ang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok sa akin. Nagsimula ang pagdinig. Ang unang isinalang na testigo ng depensa ay ang taong pinakakinasusuklaman ko sa lahat. Si Isabel. Maganda siya sa kanyang puting bestida. Ang buhok ay nakaayos ng simple. Ang mukha ay nagpapakita ng kalungkutan at pagiging inosente. Isang perpektong anghel. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay malambing at bahagyang nanginginig. Sapat lang para makuha ang simpatya ng lahat. Si Eliana po. Matalik ko siyang kaibigan. Simula niya, tumingin pa sa akin na may pekeng awa. Lagi po akong nandyan para sa kanya. Pero nitong mga huling taon, nagbago po siya. Naging mapaghinala. Palaging galit. Palagi niyang inaakusahan si Dionisio ng mga bagay na hindi naman totoo. Nagsimula siyang umiyak. Mga luhang perpektong pumatak sa kanyang mga pisngi. Sinubukan ko po silang tulungan. Ako po ang namagitan sa kanila. Pero ginawa niya po ako ng kwento. Dinamay niya ako sa problema nila. Pinagbintangan niya akong kabit. Ang sakit-sakit po, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sinira niya ang pagkakaibigan namin at ngayon,
Gusto pa niyang sirain ang buhay ng isang mabuting tao tulad ni Dionisio. Ang galing niyang umarte. Halos ako maniwala. Nakita ko ang ilang mga tao sa korte na tumango. Ang kanilang mga mata ay napuno ng awa para sa kanya. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa aking lalamunan, ngunit isang mahinang pagpisil sa braso mula kay attorney Benitez ang nagpakalma sa akin. Nang oras na para sa aming panig na magtanong, dahan-dahang tumayo si Attorney Benitez. Kalmado, magalang. Miss Reyes, simula niya. Sinabi ninyong malapit kayong magkaibigan ni Mrs. Vale. Gaano po kayo kalapit? Sobra po. Parang magkapatid na po kami, sagot ni Isabel. Kung ganoon, pamilyar po ba kayo sa sitwasyon ng kanyang anak na si Lucas? Opo, ninang po ako ni Lucas. Mahal na mahal ko po ang batang iyon. Kung ganoon, alam niyo rin po siguro ang tungkol sa Puso para kay Lucas Fund, ang perang iniipon para sa kanyang heart surgery. Biglang natigilan si Isabel, isang bahagyang kaba ang gumuhit sa kanyang mukha bago niya ito mabilis na itinago. Opo, narinig ko na po iyon. Miss Reyes, maaari niyo po bang sabihin sa korteng ito kung bakit sa loob ng isang taon, mahigit 5 milyong piso mula sa pondong iyon ang napunta sa personal bank account ninyo? Ang buong courtroom ay natahimik. Ang maskara ni Isabel ay nagsimulang magkaroon ng bitak. Hindi po totoo yan, mabilis niyang sagot. Investment po yan. Pinakiusapan po ako ni Dionisio na investment? Putol ni Attorney Benitez, inilabas ang isang dokumento. Kung investment po yan, maaari niyo po bang ipaliwanag ang bank statement na ito? Isang Louis Vuitton bag, halagang 200,000 piso. Isang trip to Paris, 500,000 pesos. Isang down payment para sa isang bagong condominium. Ito po ba ang investment para sa operasyon ng isang batang may sakit sa puso? Namutla si Isabel. Tumingin siya kay Dionisio para humingi ng tulong, ngunit si Dionisio ay hindi makatingin sa kanya. Hindi pa tapos, si Attorney Benitez. Kumuha siya ng isa pang piraso ng ebidensya. Miss Reyes, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ka nag-dinner kasama si Mr. Vale sa isang fine dining restaurant sa Tagaytay noong gabi ng iyong kaarawan? 2 taon na ang nakalilipas. Sa mismong araw na sinabi niyang may business trip siya sa Cebu at hindi niya masasamahan ang kanyang asawa para sa kanilang anniversary, ipinakita niya ang resibo. Doon, tuluyan ng gumuho ang pag-arte ni Isabel. Hindi na siya makasagot. Ang mga pekeng luha ay napalitan ng totoong pawis sa kanyang noo. Sa isang saglit, ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa kanyang mga mata, wala akong nakitang pagsisisi. Ang nakita ko lang ay purong galit at pagkamuhi dahil nabisto siya. Sa sandaling iyon, alam kong ang pagkakaibigan namin ay hindi lang namatay. Ang totoo, hindi ito kailanman naging totoo. No more questions, Your Honor, sabi ni Attorney Benitez at bumalik sa kanyang upuan. Mukhang natalo na sila. Ngunit biglang tumayo ang abogado ni Dionisio, isang matabang lalaki na may mapanlinlang ng ngiti. Your Honor, sabi niya nang may kumpiyansa. Ang lahat ng ito ay isang masalimuot na kwento na gawa-gawa lamang ng aking kliyente. At para patunayan iyon, meron kaming isang ebidensya na yayanig sa korteng ito. Isang ebidensya na magpapatunay na si Mr. Vale ang biktima at si Mrs. Vale ang tunay na may masamang motibo. Lumingon siya sa akin at ngumisi. Isang ngising nangangako ng pagkawasak. Ang kaba ay bumalik sa aking dibdib. Ano pa ang hawak nila? Anong kasinungalingan pa ang kaya nilang ilabas mula sa kanilang manggas? Isang malakas na kaba ang bumalot sa akin. Ang nangisi ng abogado ni Dionisio ay parang isang patalim na handang sumaksak. Anong ebidensya pa ang meron sila? Ano pang kasinungalingan ang kaya nilang gawin para baliktarin ang katotohanan? Napatingin ako kay Papa. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may tiwala sa kanyang mga mata. Si Attorney Benitez ay kalmado pa rin.
Tila handa sa anumang mangyayari. Your Honor, mayroon po kaming isang audio recording na magpapatunay na si Mrs. Eliana Valle sa ilalim ng pagpapanggap na nababahala sa kanyang anak ay sadyang nanggugulo kay Mr. Vale upang makakuha ng malaking halaga ng pera, sabi ng abogado ni Dionisio. Nagkaroon ng bulungan sa courtroom. Inilabas ng abogado ang isang tablet at pinatugtog ang audio. Narinig ko ang boses ko. Ang boses kong puno ng pagmamakaawa, ng galit, ng pag-iyak. Ngunit ang mga salita ay tila pinutol-putol, sinamahan ng mga banta na hindi ko naman sinabi. Isang audio na nilikha para ipamukhang ako ang gumagawa ng eskandalo para sa pera. Ang mga tao sa korte ay nagsimulang bumulong-bulong. Narinig ko ang ilang mga bumubulong na desperada at gold digger. Uminit ang aking mga pisngi. Ang aking buong katawan ay nanginginig. Paano nila nagawa ito? Your Honor, protesta, mariing sabi ni Attorney Benitez. Ang recording na yan ay halatang manipulated. Kung manipulated po, patunayan ninyo. Hamon ng abogado ni Dionisio. Tumatawa. Doon, tumayo si Attorney Benitez. Kung gayon po, Your Honor, tatawagin ko po ang aming susunod na testigo, isang taong higit na pamilyar sa mga tunay na kaganapan sa likod ng residensya Monteluce. Isang binatilyo ang lumakad patungo sa witness stand, si Anton, ang junior engineer. Ang boses niya ay nanginginig sa takot, ngunit ang mga mata niya ay matatag. Mr. De La Cruz, simula ni Attorney Benitez, pamilyar po ba kayo sa mga utos na ibinibigay sa inyo ni Mr. Dionisio Valle tungkol sa mga materyales ng residensya Monteluce? Opo, sagot ni Anton. Pinilit niya po akong pumirma sa mga peking report na nagsasabing maganda ang mga materyales kahit hindi naman po. Pagkatapos noon, ibinigay ni Anton ang kanyang flash drive sa korte. Nandito po ang mga email at texts ni Sir Dionisio sa akin. At may isa pa po. Inilabas niya ang isa pang telepono. Nirecord ko po ang buong pag-uusap namin, Your Honor. Kasama po ang banta niya na sisirain niya ang buhay ko kapag nagsalita ako. Narito rin po ang orihinal na audio ng pag-uusap niya kay Ma'am Eliana. Hindi po edited, Your Honor. Nagsimulang magkaroon ng gulo sa korte. Ang abogado ni Dionisio ay protesta ng protesta. Ngunit sapat na ang ebidensya ni Anton. Your Honor, tatawagin ko po ang isa pang testigo, sabi ni Attorney Benitez. Tumayo si Mateo Cruz, ang dating foreman. Naglakad siya patungo sa witness stand. Ang kanyang mukha ay seryoso at malungkot. Hindi siya nagsalita ng legal na terminolohiya. Nagsalita siya mula sa puso. Hindi po ako abogado, Your Honor, simula ni Mateo. Pero alam ko po ang totoo. Nakita ko po ang mga kaibigan ko na nasawi. Nakita ko po ang mga inosenteng pamilya na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa kasakiman ng isang tao. Ikinuwento niya ang mga substandard na materyales, ang mga babala na hindi pinakinggan, ang mga manggagawa na pinagbantaan. Ang kanyang mga salita ay hindi lang basta ebidensya. Ito ay isang pakiusap para sa hustisya, isang pakiusap mula sa mga biktima. Ang ilang mga tao sa courtroom ay nagsimulang umiyak. Maging ang ilang media personnel ay naluluha. At doon, tumayo si Papa. Hindi siya tinawag bilang testigo. Tumayo lang siya. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Ako si Rodel Monteluce, ang may-ari ng Monteluce Corporation. Hindi ko man alam ang lahat ng ginagawa ng aking manugang, ngunit ako ang nagtiwala sa kanya. Ako ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. At sa lahat ng pamilya ng mga biktima, humihingi ako ng tawad. Isang katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang Monteluce ay umamin ng pagkakamali. Ngunit, Your Honor, pagpapatuloy ni Papa, hindi ako papayag na ang pangalan ng aking pamilya ay muling dungisan ng kasinungalingan. Mayroon po akong dalang mga dokumento.
Inilabas niya ang isang makapal na folder, mga internal audit reports, mga bank statement, mga kontrata ng mga dummy corporations, ang buong paper trail ng pandaraya ni Dionisio mula sa Montelucay Corporation patungo sa mga personal na account niya at ni Isabel. Detalye sa detalye, nakalabas ang lahat. Ito po ang patunay na matagal nang ninanakawan ni Dionisio ang kumpanya at pinagplanuhan niya ang lahat para makapaglagay ng mga substandard na materyales sa Residensya Monteluce. Hindi lang po iyon. Kasama po dito ang mga detalye ng pagnanakaw niya sa pondo para sa operasyon ng sarili niyang anak na inilipat niya sa account ni Miss Isabel Reyes. Hindi na nagawang kontrolin ni Dionisio ang kanyang sarili. Bigla siyang tumayo. Ang mukha ay namumula sa galit. Mga sinungaling, pinagtutulungan niyo ako. Ako ang biktima dito. Gusto lang nilang makuha ang lahat ng sa akin. Itinuro niya ako. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ikaw, Eliana, ang demonyo mo. Ginawa mo ang lahat ng ito para lang makaganti. Ginawa mo ang lahat ng ito para makuha ang pera ko. Nagsimula siyang sumigaw, nagmumura, at inaamin ang lahat sa kanyang galit. Oo, ako nga. Karapat-dapat lang sa inyo yan. Mga mayayabang, sawang-sawa na ako sa inyo. Walang alam ang mga tao sa tunay kong pinagdaanan. Ang mga security guard ay mabilis na lumapit at pinilit siyang pakalmahin. Ngunit huli na, ang buong courtroom ay nakarinig. Ang kanyang mga pag-amin ay umalingaw-ngaw sa buong silid na para bang ang bawat pader ay sumisigaw ng katotohanan. Hindi ako nagsalita. Tiningnan ko lang siya. Ang lalaking minahal ko, ang ama ng anak ko, ay nagpapakita ngayon ng kanyang tunay na kulay. Hindi ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam ako ng awa. Nakaramdam ako ng lungkot. Siya ay isang maliit at patetikong tao na kinain ng sarili niyang kasakiman. Isang malakas na tunog ng gavel ang umalingaw-ngaw. Order in the court! Sigaw ng hukom. Mr. Vale, kayo ay binabalaan ko. Kung magpapatuloy kayo, kayo ay tatanggalin sa courtroom. Ngunit patuloy siyang nagsisigaw. Ang mga pulis ay kinailangan na siyang tanggalin palabas. Your Honor, sabi ni Attorney Benitez, ang boses ay kalmado na muli. Naniniwala po kami na sapat na ang mga ebidensyang naipresenta para sa isang desisyon. Ang korte ay magtitipon, sabi ng hukom. At bukas, ibibigay ang pinal na pasya. Tumingin ako sa paligid ng courtroom. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga tao ay nagbubulungan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Isabel at Doña Esmeralda. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang kanilang mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang gabing iyon ay isang bangungot na may kasamang pananabik. Hindi ako makatulog. Bawat tunog sa labas ay tila nagbabalita ng pagdating ng umaga. Hawak ko ang kamay ni Lucas habang siya ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mainit na palad ang tanging nakapagpapakalma sa akin. Bukas, magbabago ang lahat. Bukas, malalaman namin kung mananaig ang hustisya. Ang courtroom ay mas puno kaysa dati. Ang mga media ay halos mag-agawan ng pwesto. Ang lahat ay naghihintay ng huling hatol. Si Dionisio ay nakaupo sa kanyang upuan, ang mukha ay walang emosyon. Tila nakikita na niya ang kanyang kahihinatnan. Si Isabel ay nakayuko, nagtatago sa likod ng kanyang buhok. Si Doña Esmeralda gayunpaman ay nakatingin pa rin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Tumayo ang hukom. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Bawat salita ay bumabaon sa kaibuturan ng aming mga puso. Pagkatapos masuri ang lahat ng ebidensya, pagkatapos marinig ang lahat ng panig, ang korte ay dumating sa isang desisyon. Sabi niya, hinawakan ko ang kamay ni Papa. Ang kanyang palad ay basa sa pawis.
Si Dionisio Valle ay napatunayang nagkasala sa mga kasong reckless imprudence resulting in multiple homicides, qualified theft, at estafa. Patuloy ng hukom. Siya ay sinentensyahan ng pagkakakulong na may kaukulang parusa at inutusan din na bayaran ang lahat ng danyos perwisyo sa mga biktima at sa Monteluz Corporation. Sa kaso naman ni Miss Isabel Reyes, siya ay napatunayang accomplice sa kasong qualified theft at estafa at sinentensiyahan din ng pagkakakulong. Isang malakas na ingay ang kumalat sa courtroom. Ang mga mamamahayag ay nagtakbuhan palabas para ibalita ang hatol. Ang mga pulis ay lumapit kay Dionisio, walang pagtutol. Hayaan silang bitbitin siya palabas. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumingon. Hindi na siya mahalaga. Si Isabel, gayunpaman, ay humagulgol nang dalhin siya palabas. Ang kanyang pag-iyak ay parang tunog ng isang ahas na tinapakan. Isang tunog na walang kahulugan, walang emosyon. At si Doña Esmeralda? Nakita ko ang pagbagsak niya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang dating matapang niyang tindig ay nawala. Ang kanyang mga mata, na puno ng galit sa akin, ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, ang balita ay nakakalat sa lahat ng dyaryo at telebisyon. Ang pangalang Valle ay naging kasing kahulugan ng korupsyon. Ang mga Monteluce, sa pamumuno ni Papa, ay sumailalim sa isang malawakang restructuring, naglabas ng mga bagong patakaran para sa transparency at safety. Dahan-dahan, bumalik ang tiwala ng publiko. Ngunit ang mga Valle, tuluyan nang nawala sa mapa. Ang mga ari-arian ni Doña Esmeralda ay ipinagbili para bayaran ang danyos perwisyo. Ang dating mayaman at mayabang na ginang ay kinailangan mamuhay sa isang maliit na apartment, kinamumuhian at iniiwasan ng kanyang mga dating kaibigan. Ang kanyang hiya ay mas mabigat pa sa anumang parusang legal. Nang araw na yon, may isang bagay akong kailangang tapusin. Pinuntahan ko si Dionisio sa piitan, hindi para makipag-away, hindi para mangasar, kundi para isara ang isang kabanata. Eliana, sabi niya, ang kanyang mukha ay payat at puno ng panghihinayang. Patawarin mo ako. Umiling ako. Hindi na mahalaga, Dionisio. Hindi siya ang dahilan ng aking pagpunta. Ginawa ko ito hindi para sa'yo. Ginawa ko ito para sa anak natin at para sa sarili ko. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang galit, walang puot. Tanging isang matamis na kapayapaan. Pinapatawad na kita, Dionisio. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para sa kapayapaan ko. Pagkatapos noon, umalis na ako. Hindi na ako lumingon. Ang pinal na desisyon ng korte ay nagbigay sa akin ng bahagi ng mga ari-arian ni Dionisio. Sapat para sa operasyon ni Lucas at higit pa. Agad akong dumiretso sa ospital. Sa wakas, naka-schedule na ang operasyon. Kinabukasan, kasama ang aking ama, inihatid ko si Lucas sa operating room. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay habang siya ay dahan-dahang nawawalan ng ulirat dahil sa anesthesia. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Isang halik sa kanyang noo. Magpakatatag ka, anak. Mama loves you. Ang mga nurse ay dahan-dahang itinulak ang stretcher sa loob ng operating room. Bumukas ang pinto at pagkatapos ay sumara. Ang isang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ay umilaw. In surgery. Naupo ako sa labas, sa malamig na waiting area. Si Papa ay nakaupo sa tabi ko, hawak ang aking kamay. Ang bawat minuto ay isang oras. Ang bawat segundo ay isang siglo. Sa labas ng pinto na yon, ang kinabukasan ng aking anak ay nakasalalay. Ang aking buong mundo ay nasa likod ng pulang ilaw na iyon. Makalipas ang 2 taon, ang pulang ilaw ng operating room ay isang malabong alaala na lang. Ang tunog ng mga monitor at ang amoy ng disinfectant ay napalitan na ng huni ng mga ibon
at ang amoy ng sariwang lupa. Sa isang malawak na berdeng parke, isang batang lalaki ang masayang naglalaro. Hinahabol ang isang lumilipad na saranggola. Ang kanyang tawa ay kasing linaw ng kampana, puno ng buhay at enerhiya. Si Lucas, ang kanyang mga pisngi ay bilugan na, ang kanyang mga mata ay nagniningning, ang butas sa kanyang puso ay sarado na, at ang kanyang kaluluwa ay malaya. "Mama, tingnan mo, ang taas!" Sigaw niya, itinuturo ang saranggola. Nakangiti akong tumayo sa entablado, nakasuot ng eleganteng puting blazer. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likuran ko, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang proyektong ito ay higit pa sa mga bahay na aming itinayo, sabi ko sa aking talumpati. Ang boses ay matatag at puno ng pasasalamat. Ito ay simbolo ng pag-asa, ng muling pagsibol, isang paalala na mula sa mga guho, kaya nating bumangon muli, mas matatag, mas matibay. Ito ang seremonya ng pagpapasinaya ng Kalinga Community. Isang lugar na puno ng mga bahay na idinisenyo ko para sa mga pamilya ng mga biktima ng Residensya Monteluce. Ang sibol arkitektura, ang munting opisina kong nagsimula sa isang maliit na pangarap, ay isa na ngayong kilalang architectural firm, kinikilala sa pagiging makatao at makabago nito. Sa karamihan, nakita ko si Papa nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sa tabi niya, si Mateo Cruz, na ngayon ay isang construction manager sa aking kumpanya, nakangiti rin. Ang aming mga kasaysayan ay magkakaugnay, at mula sa trahedya, aming itinayo ang isang bagay na mas maganda. Kinabukasan, habang nagbabasa ako ng umagang dyaryo, nakita ko ang isang maliit na balita sa likod na pahina. Si Doña Esmeralda, kinasuhan ng marami pang biktima, ay napilitang ibenta ang kanyang huling ari-arian para makabayad. Ang dating mansyon ng mga Vele ay naging isang auction house. Nakita ko ang isang litrato niya, isang matandang babae na may malalim na kunot sa mukha. Ang mga mata ay puno ng kapaitan. Ang kanyang hiya ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang dating kayamanan. Sa isa pang pahina, isang maikling ulat tungkol kay Isabel Reyes. Nakalaya na siya mula sa bilangguan, ngunit walang balita kung nasaan siya. Ang kanyang pangalan ay nawala sa mundo ng socialites. Siya ay tuluyan ng nabura. Si Dionisio naman nanatili sa piitan. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala, isang paalala ng kasakiman at kataksilan. Hindi ko na siya inisip. Ang kanyang kapalaran ay hindi na bahagi ng aking kwento. Isang hapon, habang nakatanaw kami ni Papa sa mga ulap na nagliliparan, lumapit sa akin si Lucas. "Mama, okay na po ang puso ko, di ba?" "Opo, anak," sagot ko. Hinahaplos ang kanyang buhok. "Strong na strong." "Salamat po, Mama. At salamat po, Papa," sabi niya. Niyakap ako ni Papa. "Masaya akong nakikita kang ganyan, anak. Malaya. Masaya." "Natuto po akong patawarin ang sarili ko, Pa," sabi ko. Patawarin ang sarili ko dahil hinayaan kong masira ako at doon ko nahanap ang tunay na kapayapaan. Walang panghihinayang, walang poot. Ang kapayapaan ay dumating hindi sa pagkalimot, kundi sa pagtanggap at pagpapatawad, lalo na sa sarili. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa balkonahe ng aking sariling apartment. Ang hangin ay sariwa at malamig. Mula sa itaas, tanaw ko ang kumikinang na syudad, isang dagat ng mga ilaw. Sa likod ko, lumapit si Lucas at niyakap ako mula sa likod. "Mama, laro po tayo," sabi niya. "Sige anak," sagot ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ko na kailangan ng ibang tao para buuin ako. Ang aking pamilya ay nandito. Ang aking tagumpay ay nasa aking mga kamay. Ang aking kapayapaan ay nasa aking puso. Si Lucas ay gumuhit ng isang larawan kanina.
Isang bahay, isang malaking bahay, may araw, at 2 tao, isang malaki, isang maliit, na magkahawak kamay. Mama, this is our home, sabi niya. Itinuturo ang bahay sa kanyang drawing. Happy home. At sa sandaling iyon, alam kong ito na ang aking tanawin mula sa itaas. Ang pinakamataas na lugar na narating ko.